Panibagong araw, panibagong house viewing na naman tayo. Semi-detached house nga ulit for today's video. Ang ganda nitong bahay na to, sigurado akong magugustuhan nyo. 3 levels siya, tapos lahat bagong renovate. Pagpasok mo nga, yung living room agad yung makikita mo. 22.3 square meters yan. Pagpasok namin, amoy na amoy yung bagong renovate na bahay. Yung tipong kaalis lang nung nag-renovate tapos pumasok ka kaagad sa bahay. Ganun yung amoy niya. Ito yung powder room sa main level. 2-piece yan, toilet at sink. Ito naman yung kitchen nila. 11.89 square meters yung sukat niyan. Pati yung mga gamit dito, lahat bago. Yung mga appliances, stainless steel yung mga yan. Saka hindi lang basta-basta, high-end pa yung mga yan. Achieve na achieve talaga nila yung modern kitchen. Pumuesto ulit ako sa corner para makita nyo ng buo. Yung flooring pala dito sa main level, vinyl. Tapos meron ditong area na unfinished. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa room na to eh. Ano sa tingin nyo ang purpose niyang area na yan? Comment nyo naman para magka-idea ako. Yung basement pala, sa last part na natin ipapakita. Pero dito yung daanan niya. Finished nga din yan at bagong renovate. Parehong pareho yung amoy niya kanina nung pumasok ako sa main entrance. I-check pala natin yung back part ng bahay. Meron nga rin sila dong sunroom. Maluwag-luwag din yung spot kaya lang wala akong data kung ano yung sukat niya. Pwede nga rin tong pahingahan pagkatapos kumain. Or pwedeng tambayan lang kung gusto mo ng fresh air. Pero dahil malapit na ang winter, parang hindi na ako makakatagal dyan. Sa lahat nga ng bahay na pinuntahan namin, ito yung kakaiba. Meron nga silang swimming pool dito. Tapos may malaking deck pa. Tapos meron ding platform doon sa may swimming pool. Yun yung magiging talunan nyo kapag gusto nyong lumangoy. Kung mapapansin nyo, nakatakip na nga yan. Hindi mo na rin kasi talaga gustuhin lumangoy sa ganitong panahon. Yung exterior pala nitong bahay, aluminum siding. Next naman nating i-check yung upper level nila. Itong hagdanan, hardwood yan. May 3 kwarto at isang full CR nga dito sa upper level. Unahin na natin tignan tong primary bedroom nila. May sukat tong 13 square meters. Yung flooring niya, vinyl din katulad sa main level. Kahit yung ibang bedrooms, vinyl din. Saka meron pala tong double closet. Parang hindi lang ako sanay na paggising ko salamin kaagad yung makikita ko. Yung overlooking mo pala dito sa primary bedroom, yung backyard, makikita mo nga yung laki ng swimming pool saka yung platform. Saka kung napansin nyo, walang kapitbahay sa likod. Open field lang siya. Ito naman yung sinasabi ko kanina na full bathroom. 4-piece nga to. May sink, toilet, bathtub at shower. Sobrang linis nito kasi nga bagong renovate din. Next naman nating titignan yung pangalawang bedroom nila. May sukat ngayon na 10.4 square meters. May double closet din, saka malaking window. Yung kulay ng pintura na napili nila gustong gusto ko rin. Maaliwalas siya sa pakiramdam. Next naman nating titignan yung pangatlong bedroom dito sa upper level. May sukat nga to na 8.17 square meters. Meron ding built-in closet, pero hindi kalakihan. Hindi katulad ng dalawang naunang kwartong ipinakita ko. Ganito naman yung overlooking mo sa bintana. Yung mga kapitbahay mo, pare-pareho ding detached house. Maluwag nga rin yung kalsada. Pwede siyang 3 lanes kaya hindi ka mahihirapan kahit may mag-double park. Next naman nating titignan yung basement nila. Yung sinabi ko kanina na area na hindi ko alam kung ano yung tawag. Separate entrance pala yun papunta dito. Pero unlike nga sa iba naming napuntahan, meron siyang enclosed area. Itong pintuan na to, pagbaba mo ng hagdan, extra storage lang. Siya nga pala, vinyl flooring din tong nasa basement. Itong area naman na to na parang living room, recreation area ang tawag nila. 29.72 square meters nga yung sukat nito. Kinuhanan ko rin ng video yan mula sa corner para mas makita nyo kung gaano siya kalawak. Saka yung ceiling pala nito, mataas. Nasa 9 feet din siguro. Nandito na rin sa basement yung laundry room nila. Bagong-bago nga lang din yan. Feeling ko talagang pinarenovate lang to ng may-ari at binilihan ng mga gamit para ibenta. Dito pala sa basement meron ding CR pero 3-piece lang to. Sink, toilet, saka shower. Gustong gusto ko talaga sa bahay yung maraming CR. At saka kada level nitong bahay, merong toilet at sink. Malaking tulong yon. Ang hirap din naman kasi kapag akyat baba ka pa para makapag-CR. 2011 pala nung na-acquire to ng owner. Nabili niya sa halagang 204,000 Canadian dollars or sa Philippine peso, 8.3 million pesos yun. At ngayon 2023 nga, ibinibenta niya ng 649,000 Canadian dollars or sa Philippine peso, 26.6 million pesos. Hindi ko lang alam kung magkano yung pa-renovate niya dito sa buong bahay. Pero ang laki ng itinaas ng value ng bahay niya. At feeling ko, maraming magbibid para makuha tong bahay na to. Kaya mas tataas pa yung presyo nito. Magkano sa tingin niyo mabibili tong bahay na to? Bago ko pala tapusin tong vlog, ipapakita ko kung sino yung mga nanalo doon sa palaro ko sa previous video ko. Ito yung video na tinutukoy ko nung nag-aayos ako ng gulong na sinabi ko nga na mag-comment lang kayo ng gulong para sa chance nyong manalo ng GCash. Merong ang 107 na nag-comment ng gulong.
At ang nanalo sa palaro kong to, si Luis. PM mo lang ako para maklaim mo yung prize mo. At dun sa sharer naman na sinabi ko na kailangan nakapublic yung share, sila yung mga gumawa nun. Kaya sila lang yung sinali ko dito sa roleta. Kaya kung gusto mong manalo sa pa-Gcash ko, i-share mo na rin tong vlog ko. Pero dapat naka-public. Kapag hindi kasi naka-public, hindi ko makikita. Magpapa-Gcash ulit ako sa random commenter. I-comment mo lang yung salitang swimming pool. Dito ko natatapusin tong vlog. Hanggang sa muli, paalam!